Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa para sa araw po ng Sabado, Pebrero 10, taong 2024. Hahanguin po natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ang kabanata po ay 8, mga talatang 1 hanggang 10. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipo ng mga tao, naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad. "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa, kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad, meron din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos. Nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki at may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus sa mga tao, saka siya sumakay sa bangka kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanutha. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ito po ay isang senaryo ng ang Panginoon, sabi sa ating pagbasa, 3 araw na niyang kasama yung mga tao. Ibig sabihin, hindi lang sila overnight parang retreat na rin ito di ba? 3 araw. Siyempre kasama na dun yung gabi. So kung meron man sila mga baon, kinulang na yon, naubos na yon. At ayaw namang pauwiin ng ating Panginoon ang mga tao sapagkat ang concern niya, baka sila'y mahilo sa daan. Bakit? Kasi malayo pa ang kanilang mga pinanggalingan. Kumain ang lahat at nabusog. Kaya nga, di ba, gumawa siya ng himala at kababalaghan, pinarami niya yung tinapay at isda na dinala sa kanya sapagkat siya nagtanong, "Ilan ba ang inyong tinapay dyan? Ilan ba ang inyong isda?" At siya ay nanalangin ng ito'y pagkatiwala sa kanyang kamay. Hindi lamang sapat ang grasya ng Diyos, ito ay higit at labis pa sa ating pangangailangan. Kaya nga kung ang sitwasyon mo ngayon, nasa kagipitan ka, nasa kawala, nasa pangailangan, yung hawak mong maliit at kakaunti, itaas mo yan sa Panginoon. Pagkatiwala mo sa Diyos yan, kayang paramihin at palakihin ng Diyos yan. Bakit? Hindi niya magagawa, ang himala ay nasa Kanya. Ang yugtong ito ng Ebanghelyo ay isa sa pinakatanyag na tagpo sa Biblia. Pinatutunayan ito na kayang pawiin ni Jesus ang anumang kagutuman ng tao. Totoo yun. Anumang kakulangan ay pupunuan niya, anumang pangangailangan ay kayang-kaya niyang tugunan. Walang maliit na handog sa Panginoon. Kung anuman ang meron tayo, basta't inilagay natin sa kanyang mga palad ay gagamitin niya sa kapakipakinabangan ng lahat. Ang mahalaga ay ang kusang loob nating pagbibigay ng oras, talento at yaman upang gamitin sa ikabubuti ng napakarami or nakararami. Kaya nga, wala tayong bagay na ihahandog, ipagkakatiwala, ibibigay sa ating Diyos sa kanyang gawain para sa kapakinabangan ng mas marami. Ang hindi niya gagantihin, ang hindi niya gagantimpalaan. Sabi nga, ang taong mapagbigay ay lalong gumiginhawa. Ngunit ang taong tikom ang kamay, ang grasya ay malayo at umiiwas. Kaya kung gusto natin palaging pagpalain at kapakipakinabang sa mga tao, sa ating kapwa, ialay natin ang mga bagay na kaya nating ialay at ihandog sa ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang palagi ko lamang sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.